Kamusta Aries? Welcome to Like a Tarot. Aalamin natin ang message ng mystical card at saka ang angel number mo. Mamaya naman sa tarot cards, aalamin natin kung ano ang situation mo, situation ng person mo, yung feelings ng person mo, at saka yung magiging outcome ng relasyon nyo. Time na ito para sa fresh start. Maging open ka sa mga bagong idea na maririnig mo at saka maiisip mo. Alamin mo rin kung ano yung goal mo or purpose mo sa buhay para ma-achieve mo ito. Ito naman guys, kahit na sobrang busy mo sa trabaho or sa negosyo mo, magkaroon ka pa rin ng time sa sarili mo, lalo na sa person or family. Single ka man or nasa relationship, i-let go na yung person or situation na hindi na nakakatulong or nagpapasaya sa iyo. At saka, base sa mga cards, may mga Aries na mahaba yung pasensya mo. Kasi marami ka nang pinagdaanan na experience sa buhay na mas lalong nagpatatag sa iyo. Kaya kung hindi mahaba yung pasensya mo ngayon, soon, ito yung mangyayari. Hindi ka na masyadong magpapanik pa sa kung ano yung darating na challenges sa buhay mo. Five, five, five. Transformation, change and exciting news is on the way. Diba sinabi na nga sa naunang cards na merong sisimulan kang bago? Yung mga pagbabago sa buhay mo ang magiging steps na para ma-achieve mo yung goals mo. Paalala para sa mga bagong viewers na ang reading na ito ay timeless reading, general reading at guide po lamang kaya hindi po magre-resonate sa lahat. Kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo at kung kailan mo ito napanood, yun ang start ng 1 week reading para sa iyo. Ikaw na bahala magpalit kung si person mo ito o ikaw. Alamin muna natin ang situation mo. Mamaya naman ay yung situation ng person mo, yung feelings niya at saka ang outcome ng relasyon nyo. Pero kahit na cards mo yung tinutukoy ko, pwede kayong magkabaliktad ng person mo kasi connected kayo sa isa't isa. The Hangman, the Empress, King of Swords. Sa mga cards na ito, pinapakita na nagsasakripisyo ka alang-alang sa iba. At nakikita ng kapwa mo na kahinaan nito, kaya ikaw pa yung nasisisi sa sitwasyon na hindi mo naman kasalanan or hindi ka kasali. Yung kabutihan mo, hindi deserve noong taong gusto mong tulungan or pinapahalagan mo. Ang ilan sa inyo napansin mo na ito na hindi ka napapahalagahan, kaya pinapakita na lumalaban ka na sa sitwasyon. Hindi lang kasi basta simple yung issue nyo, kaya ang ilan sa inyo sa korte na nag-uusap o kaya sa barangay, may pumapagitan na. Ang ilan sa inyo sa karir or negosyo, napapansin mo na hindi na sumasapat yung kita mo sa mga pangangailangan mo. Naiisipan mo na magpalit ng trabaho o kaya negosyo, pero pinapakiramdaman mo muna ito.
Ang ilan naman sa inyo, meron kang hindi makasundo sa trabaho o kaya sa negosyo, yung nagko-comment ng hindi maganda. Pero kung matututunan mong pakinggan yung mga sinasabi niya at saka uunawain mo, meron kang matututunan. China-challenge kasi ng person na ito yung galing mo sa trabaho o kaya sa negosyo. Yung pakikinig sa kanya ay makakaani ka ng respeto. Para sa ilan na nasa relationship ay itong tatlong cards na ito ang nagsasabi na sinusubok ng panahon ang relasyon nyo ng person mo. At yung mga challenges na dumarating ang mas nagpapatibay sa relasyon nyo. Para sa ilang single, mas hanapin mo yung potential person na kapareho mo ng mindset at iiwas ang sarili sa mga taong nagbibigay lang ng kalungkutan sa buhay mo. Ito naman yung cards ng person mo. Ace of Wands, the Fool, Four of Pentacles. Itong cards ng person mo ay dahil sa pagiging focus niya sa career o kaya negosyo ay na-achieve niya yung goals niya. At ito yung magandang simula na nangyayari sa buhay niya. Pero ang dapat iwasan ay yung obsession o kaya yung sobra. Halimbawa sa pagkain, sa inumin, o kaya sa mga hobbies. Kumbaga, wala namang bawal, pero limitahan lang. Sa financial, pinapakita na maganda yung magiging dating sa iyo. Pero depende ito sa kasipagan mo at saka pagiging creative. Kaya kapag nagsipag ka, mas marami yung aanihin mo. At saka meron ding mga biglaan na financial na darating o kaya extra money. Ito na yung time na makakapag-ipon ka at saka may magandang pinatutunguhan yung kita mo. Pero wag naman masyadong tipirin ang sarili, lalo na ang family, kung ang pag-uusapan ay kasiyahan. Maganda rin na merong memories na may iwan sa family mo or sa person mo, na magkaroon ng konting salo-salo sa mga achievements mo or achievements ng person mo or ng family nyo. Para sa ilang single, hindi mo maiiwasan yung paghanga mo dun sa potential person. Kahit na mahirapan kang sabihin do sa potential person yung totoong feelings mo, sisikapin mo naman na maging close sa kanya. Matagal bago mo masabi sa person yung feelings mo kasi andun yung takot mo ng yung ma-reject. Pero itong potential person na nagugustuhan mo, hindi pa siya seryoso sa pangmatagalan na relasyon. Para naman sa ilan na nasa relationship, nagkaroon na kayo ng anak ng person mo. Masaya yung mga plano nyo or nangyayari sa buhay nyo. Pareho kayong excited. Ito muna yung alamin natin yung feelings ng person mo. Pwede ring ipakita kung ano yung feelings mo dahil connected ka sa kanya. Merong matatapos at saka bagong sisimulan. Pwedeng pareho kayo ng person mo na ito yung mangyayari sa inyong dalawa or sa relasyon nyo. At yung mga nangyayaring pagbabago sa person mo, meron din siya mga bagong pananaw na ia-apply sa mga gagawin niyang desisyon. Kung nagkaroon kayo ng pagtatalo ng person mo, magkakaayos kayo.
Kasi nauunawaan na ng person mo kung ano ba yung naging punot dulo ng problema nyo. At saka naiintindihan niya na din kung ano yung nagpapasakit sa'yo kasi naramdaman din niya yung pain. At pareho na kayong nagkakaroon ng healing kung nakapag-decide man kayo na magsama or magkanya-kanya. Meron din kasing personal issue itong person mo na siya lang din yung makakasagot. At yung mga magandang alaala nyo ng person mo, yun yung binabalik-balikan niya. Namimiss ka ng person mo at gusto niya magkaroon ulit kayo ng bagong simula. Pero syempre, kung magkakabalikan kayo or magkakaayos kayo, magiging maingat ka na sa person mo kasi higit sa ibang tao, mas kilala mo siya. Bibigyan mo siya ng chances, pero papakiramdaman mo din yung sarili mo. Kasi may posibilidad na isa sa inyo ang mawawalan ng feelings. Kasi makikitaan mo na na walang pagbabago dun sa person mo. At saka sa mga cards mo pinapakita yung effort mo sa relationship nyo. Lahat ginagawa mo para lang maging payapa. Pero may limitasyon May mga areas na hindi mo kakayanin yung trauma. Kaya mas piliin mo yung sarili mo. Para sa mga nasa relationship, ang ilan sa inyo, sa una lang excited yung person mo. Pero nung nagkaroon na kayo ng baby or mga anak, yung responsibilidad, ikaw yung umaako. The World, Judgment, Five of Pentacles. Itong outcome ng relationship nyo, mas maaasahan ka at saka naging mas responsable ka. Kasi ayaw mong nakatingin ka lang or naghihintay ka kasi meron kang kakayahan. Alam mo to sa sarili mo na kaya mo ring tumayo sa sarili mong paa. Sa journey na tatahakin mo, marami mang challenges, hadlang, or may mga restriction. Makakamit mo pa rin yung blessings na nakalaan sa iyo. At itong mga pinagdaraanan mo na problems, kalungkutan, ay temporary. Mabagal man ang progress ng buhay mo ay magpapatuloy ka pa rin. At saka sa kalusugan, healthy ka. At saka kung meron ka mang illness o kaya may mahirap na pinagdaraanan, magkakaroon ng recovery or healing. Kaya nagkakasakit ang ilan sa inyo dahil na rin sa iba't ibang sitwasyon na dumarating sa buhay mo na nagbibigay ng problema sa iyo or nagpapastress. Mas alagaan mo yung sarili mo kasi yung problems mo ay lilipas. Katulad ng sinabi kanina, temporary. Ang ilang single, may mga potential person na gustong subukan, na makarelasyon ka. Single parent ang ilan sa inyo at mas prioridad mo yung anak mo. Itong the High Priestess, pagkatapos ng mga desisyon na nagawa mo, finally, nagkakaroon na ng katuparan yung mga pangarap mo sa tamang panahon. At kung kailan yung tamang panahon ay ngayon. Ginaguide ka pa rin ng universe sa bawat journey na tinatahak mo dahil sa mga nagawa mong desisyon para sa sarili mo. At konting pasensya pa sa mga natitira mo pang wishes na hindi pa nagkakaroon ng katuparan. Yung mga changes na nangyayari sa buhay mo ay malaking tulong para sa future mo.
At para sa ilan na nasa relationship, katulad ng pinakita sa mga naunang cards, na pinatawad mo yung person mo pero feeling mo walang changes. Ang ilan sa inyo marami ka pang nalaman sa person mo kaya nauwi sa hiwalayan yung relasyon nyo. Leo, Sagittarius, Virgo, Aquarius, Aries, Pisces, Capricorn, Taurus. Ito yung ilan sa 12 zodiac sign na nangunguna sa reading na ito. At para sa ilan sa relationship, kung may kakulangan sa financial, magkatuwang nyong isipin ng person mo kung paano susolusyonan ito kaysa sa kanya-kanya or ililihim. Ito naman yung letra na posibleng andito yung letra ng pangalan ng person mo or letra ng pangalan mo. Z, Q, C, H, I, O.